Alam niyo ba mga kababayan, sabihin ko nga sa inyo, halos po sa lahat ng mga dumidikit po kay Sarah ay napapamalas po or minamalas. Bakit? Ganito po kasi yan. Sir Michael, hello po. And kay A Wicked Empath and kay Arisa Karoluma, ano yun? Nawala. Ang bilis kasi ng comment, gumanon agad. Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, biyenan kong nanood. Ayun, may love shoutout po dyan sa biyenan ni Sir Michael na si Sir Melvin Ocampo. Hello po sa iyo dyan, Sir. Maayong gabi or magandang gabi, di ba? Or good morning, good afternoon dyan sa inyo. So ito na nga, doon sa kanta niyang Apoy. Oo, alam niyo sa totoo lang, lahat po ng dumidikit talaga kay Lustay napapahamak. TYT Gas, kumusta ka na? Ayan, Ma'am Corazon Ramos, hello po. And kay Ma'am Jinju, ayan, may love shoutout po. Alam niyo sa totoo lang, ganito yan. Lahat ng dumidikit kay Lustay napapahamak. Ito, bigyan ko kayo ng example ha. Wait lang, sana ba yung example ni Lustay dito na lahat na lang ng dumidikit sa kanya ay napapahamak. Ito po, alam niyo kung bakit mga kababayan? Kung nakita nyo po, ito po ang nangyari. Yung mga retired na sundalo, yung retired EFP, mga kababayan, EFP, retired ay napapahamak. Lalong-lalo na yung mga retired dyan na DDS, oo, na napatunayan or mapatunayan na nagpapakalat ng fake news, nagpapakalat ng maling impormasyon, lalong-lalo na tapos sundalo ka, tapos retired ka, ay may possibility na matanggalan ka ng pension. Nako po, eto na mga kababayan, ayan, sige, suporta pa kayo kay Sarah, ngayon magmumukha kayong tanga, mawawalan kayo. Tignan nyo yung mga nagrally-rally na mga OFW sa Kuwait, sigaw ng sigaw doon, Duterte, nagalit yung Kuwait government kasi ang iingay nila, nakakadisturbo sila. Syempre wala namang kinalaman ang Kuwaiti government dyan sa pagkakulong ni Digong. Ngayon alam nilang mga OFW sila, pinag-aaresto sila ngayon kasi nagrally-rally sila doon na bawal naman yan doon magwilga-wilga kasi nakadisturb sila. Ngayon nakukulong sila. Tinulungan ba sila ni Sarah? Pinuntahan ba sila ni Digong doon? Hindi. Paano makapunta si Digong? Nakakulong. Mamatay na nga yata yan sa kulungan. Di pa rin makauwi. Ngayon, napapahamak sila. Tapos yung isang pulis, inutusan siya, nagcommand na arestuhin si Digong. Ayaw niya sumama kasi mali daw. Wala siyang pakialam kay Marcos. Hindi niya sinunod yung trabaho niya. Pinakinggan niya yung sarili niya. Natanggal siya sa serbisyo. Diba? Yung pulis na vlogger, si Pontillas ba yun? Tanggal siya sa serbisyo. Ngayon wala na siyang lisensya, wala na siyang trabaho. Tinulungan ba siya ni Sarah? Hindi rin, 'di ba? Tapos ngayon ito na, yung mga retired general na nagpaplanong ng kudita. Oo, para maupo si Sarah at patalsikin si Marcos. Tapos nagpapakalat ng fake news. Na meron daw mga retired general na hinihimok daw ang kasundaluhan na magkudita para mapatalsik si Marcos at mapapalit si Sarah. Edi ngayon, naglabas ng ang Armed Forces, ang EFP, ng isang panukala na kung meron mga retired general na mapatunayan, 'di ba? Na sangkot, 'di ba? Ay pwedeng matanggalan ng lisensya. Diyos mio Marimar. Oo. Ngayon, mga kababayan, natanggalan ng matanggalan ng tawag dito, matatanggalan ng pension. Ngayon mga kababayan, ito ipakita ko sa inyo, kung gaano katotoo ito. Diyos mio Marimar. Ito po pakinggan ninyo mga kababayan. Ito po. The Armed Forces of the Philippines denies claims that President Bongbong Marcos ordered the removal of military retirements benefits. Here's a report. Ayan. The Armed Forces of the Philippines is warning that retired military personnel who spread false information or incite rebellion against the government could risk losing their pensions. But the AFP also denies claims circulating online
that President Bongbong Marcos has ordered the removal of military retirement benefits, Mm. calling such reports baseless, malicious, and meant to mislead. AFP spokesperson Colonel Francel Padilla said the military is only studying legal options on how to hold accountable retired officers found spreading fake news or inciting unrest, even if they are now considered civilians. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. The Philippine Navy revealed that the highest-ranking officer monitored spreading false information is a retired two-star general, reportedly receiving 160,000 pesos monthly in pension. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Earlier, AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. said some retired officers had been urging active soldiers to withdraw support from President Marcos amid protests over alleged flood control anomalies. Nako. Meanwhile, the AFP refuted allegations of 15 billion pesos worth of ghost projects, saying these are implemented by the Department of Public Works and Highways. Ayan, yan nga ang sinasabi ko sa inyo. No, mga retired na military. Tigilan nyo kasi yung kaka-ambisyon ninyo na gawin yung presidente si Sara, pababain nyo si Marcos. Diyos ko, mag-antay na lang kayo. Ilang taon na lang. 25, 26 na. Ilang buwan na lang. 2026 na. 27, 28. 3 taon na lang aantayin ninyo, bababa na yan si Marcos. Tsaka ninyo, patakbuhin nyo lahat ng Duterte, lahat na magkakapatid na Duterte. O, patakbuhin nyo presidente. Oo, mula sa barangay, gawin yung chairman Duterte, kagawad, tanod, lahat. Doktor, nurse, teacher, puro Duterte ilagay ninyo para pagkandalit-litsi ang Pilipinas. Duterte ang sisihin. Diba? Kasi lahat ng gusto ninyo, pababain si Marcos, palitan ang pamumuno, palitan ang administrasyon. Putang ina, kung lahat na lang pala ay magaling si Duterte, eh bakit hindi nyo binuto lahat noon? Diba? Pag bumaba na si Marcos, ngayong 2028, hala, patakbuhin nyo lahat ng Duterte. Mula sa tanod, city councilor, mayor, kagawad, chairman, congressman, gobernor, teacher, doktor, nurse, lahat namang nagtitinda sa palengke, lahat na makikita mo, puro Duterte na. Pati mukha, iparitokin nyo lahat kamukha ni Digong. Diba? Para hala magsawa kahit gusto nyo mga animal. Diba? Lahat gawin ninyo. Oo. Mag-produce kayo ng mga surgeon. Oo, lahat ng surgeon. Oo. Open libre. Lahat ng mukha ng tao. Mukha na ni Duterte. Putang inang yan. Sinong hindi magsawa? Diyos ko, mga atat kayo. Katignan nyo sa sobrang kaatat ninyo. Yeah? Natatanggalan kayo ng mga pensyon ngayon nga. Pakalat kayo dyan. Bali-balita pa naman. Si Magalong daw. Di ba? Ang utak nitong kudita. Diyos ko naman, Magalong, nagkapandapayat-payat, nagkakapanot-panot ka na, magkukudita ka pa. Diba? Magtrabaho ka na lang dyan sa, lalawigan mo, tulungan mo yung consequences, mga mo dyan, mga constituent mo. Diba? Diyos mio, marimar naman, gusto nyo maging si Duterte ang presidente, si Duterte ang vice president, ay di putang ina. Lahat ng mukha ng politiko, lagyan ninyo, ispasurgery ninyo. Palitan yung mukha lahat ni Digong mo. Lahat ng lalaki sa Pilipinas, gawin yung mukha ni Duterte. Lahat ng babae, gawin yung mukha ni Sara. Mandatory yan pag si Sara ang naging presidente. Kailangan pag ako naging presidente, gagawin ko mukha ng babae, kamukha ko, mukha ng lalaki, kamukha ni Digong. Putang ina, pag tinawag, sinong pumatay? Ayun, siya. Magtuturuan kasi pareho mukha lahat Yeah? Kasi yan yung gusto nila, di ba, mga DDS. Sara, Digong. Alam niyo, sa totoo lang bigyan ko kayo ng advice, mga DDS. Ganito lang yan. Kung sakali man na si Sara ngayon ang presidente, yayaman ka ba? Tanong lang. Kung sakali ba si Sara ngayon ang presidente, hindi ka na ba magtatrabaho? Kung si Sara ba ngayon ang presidente, ang bigas ba maging piso na lang ang kilo? Kung yan ay mangyari,
ako mismo voluntaryong hilain ko yung paa ni Marcos, pababain ko ng hagdan. Kung si Sara ang maging presidente, hindi na ako magtrabaho, uulan na lang ng pera, magbitbit na lang ako ng batya. Di ba? Oo. Kung si Sara ang maging presidente ngayon, tapos yung kilo ng karni piso na lang, ay ura-urada si Marcos bukas, hilain ko yan sa hagdanan. Oo, pababain ko yan. Diyos mio Marimar. Kung si Sara pala ang maging presidente, tapos ang kilo ng shabu ay piso na lang, aba, bukas makalawa, si Marcos, hihilain ko yung paan yan, bumaba ka dyan BBM, mura na ang shabu. Yeah? Kung hindi man mangyaring ganyan, wag na kayong umasa. Diyos me, yung mga DDS, alam kong bubo kayo, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Yeah? Tignan ninyo. Ito, example ko. Sigaw kayo ng sigaw kay Digong, bring him home. Pag nakauwi ba si Digong, yung bahay mong barong-barong magiging mansyon? Tanong ko lang, yung cellphone mong yung 5 taon ng bulok, di keypad, mapapalitan ba ng iPhone 17 Pro Max yan? Pag si Digong nakalaya? Yeah? Yung mga ngala-ngala ninyo dyan na wala ng ngipin, kay napudpud na, kay matanda, tutubuan ba ng pangil yan? Pag nakauwi si Digong? Kasi para kayong mga buang Para kayong mga baliw. Sigaw kayo ng sigaw, pauwiin si Digong, pauwiin si Digong. Akala siguro nila, pag nakauwi si Digong, yung mga poke ninyong nagmiminupos, kakatas ulit, hindi naman. Diba? Akala siguro nila, pag nakauwi si Digong, diba, hindi na sila magtatrabaho. Mas maniwala pa ako, pagpakawalan nyo si Kibuloy, i-stop yung lindol. Oo, totoo yan. Diba? Akala ito mga DDS, hindi ko alam kung pinaglihi kayo sa katul. Yeah? Siguro yung buntis yung mga magulang ninyo, pinaglihi kayo sa katul. Alam nyo, pag sinisindihan, umuusok. Pag naubos, wala na. Walang kwenta. Diba? Itong mga DDS, hindi ko maintindihan yung mga utak nito. Sigaw ng sigaw, Tatay Digong, Tatay Digong. Tapos pag idikit mo yung mukha nila sa mukha ng mga anak ni Digong, hindi naman sila magkamukha. Pero ang lakas ng loob sumigaw ng tatay. Diba? Mga DDS, alam nyo, ganito yan ha. Si Digong inaresto March 11, 2025. So, ilang buwan na mula nung Marso o March, April, May, June, July, August, September, October. 7 buwan na. Sa loob ng 7 buwan, na pagsisigaw-sigaw ninyong bring him home, putang inang bring him home na yan. Kung itinanim mo ng kamuting kahoy yan, after 3 months, yung kamuting kahoy na tinanim mo, may na-harvest ka na. Diba? Diyos mio Marimar, tingnan nyo, kakasigaw ninyo dyan, President Sara, si Sara kahit saan gumagala, may pera. Tandaan ninyo, si Digong, si Sara at pamilyang Duterte, kahit mamatay yan ngayong oras na to, mga bilyonaryo yan. Samantalang kayo, mamatay na lang kayo, worker pa rin kayo. Tandaan nyo yan. Tignan ninyo, yung pasahod ni Digong sa abogado niya dun sa Dahig, 150 million a month. 7 buwan na. I-times mo sa 150 million. 1 bilyon na mahigit. So, ibig sabihin, bilyonaryo na siya. Kaya mamatay man yan si Digong sa Dahig. Bilyoner yan. Kayo mga putang ina ninyo, mamatay na lang kayo ngayong oras na to, ngayong araw na to, hindi kayo makahawak ng cash na 1 million. Kasi wala kayo nun. Putang ina, akala siguro nila pag naging presidente si Sara, yung bundok papatag. Diba? Yan ang tandaan ninyo, DDS. Huwag kayong tigilan yung kakadikit ninyo, kakasigaw ninyo kay Sara. Kasi pag si Sara ang ipresidente ngayon natin, ura-urada, si Marcos bukas tanggalin natin, yung bundok dito sa harapan ko, hindi papatag yan. Yung bahay na mga tinayo dito, hindi to libre. Bibilhin mo to't babayaran mo to. Diba? Hindi si Sara, hindi ang kayang ibigay ni Sara. Yan ang totoo. Yeah. Para kayong mga mga buang na nilalang. Siguro nung binuntis kayo ng magulang ninyo, pinaglihi kayo sa bato. Yeah? Oo. Na walang value, ibato na lang. Di ba? Mga tanga. Tingnan nyo, ito para sa mga retired military, tignan ninyo. Try ninyo dyan, magsisigaw-sigaw dyan, magre-rebel, dikit magkudita kayo.
Pag natanggalan kayo ng pensyon, kayang bayaran ni Sara yan? Hindi. Bakit kayo babayaran ni Sara? Siyempre, unahin ni Sara pamilya niya. Pangalawa, sa tingin ninyo, kung si Sara ang maging presidente ngayon, gaganda ang buhay ninyo, mga Pilipino? Hindi. Mismong pamilya nga nila, kalat. Mismong pamilya nila, hindi sila magkasundo. Kayo pa kaya, mga Pilipino, kaya niyang pasunduin? Hindi. Diyos ko naman. Yung asawa niya, hindi na sila close. Yung tatay niya, hiwalay sa asawa. Yung pangalawang asawa, si Hanilit ngayon, ewan ko kung nasaan na. Tapos yung mga kapatid niya, nagkakagulo pa sila, hindi sila nagpapansinan. Plastikan lang yung pagpunta nila sa dahig. Diba? Kukuha ka ng presidente, dapat yung modelo. Hindi kukuha ka ng presidente, mismo yung presidente, masalimuot ang buhay, magulo pa sa bulbul. Yung pamilya nila. Diyos ko naman. Diba? Mga DDS, tigilan. Tignan niyo, retired na mga military, matatanggalan kayo ng pensyon. Dahil sa ginagawa ninyong ganyan, Diyos mio marimar naman. Alam nyo, yung mga retired military dyan, mga retired general, mga retired na sundalo o pulis, instead na i-plano nyo yan na pabagsakin ninyo si Marcos, tapos pag nahuli kayo, napahamak kayo, matanggalan kayo ng pensyon, iupo nyo na lang yun dyan, mag-alaga kayo ng manok panabong, Diyos ko. Mag-alaga ka ng manok panabong, itari mo yan, ilaban mo yung manok mo, kikita ka pa. Pero kung nahuli ka ng gobyerno na nagkukudita ka, sumali ka sa kudita, pag natanggalan ka ng pensyon, putang ina, wala kang kwenta sa pamilya mo. Matanda ka na. Wala ka ng trabaho. Umaasa ka na lang sa retirement pay at sa pension. Matanggalan ka pa ng pension. Do you think aalagaan ka ng anak mo? Hindi. Hindi ko manila lahat. Pero kadalasan, sa mga military, kapag nag-retired yan, wala na yung ibang pagkakitaan bukod sa pension. Tatanggalin pa yung pension mo. Do you think aalagaan ka ng anak mo? Kaya yung mga anak sa'yo, nagminamahal ka nila, tinutulungan ka nila, inaatupag ka nila kasi may pension silang natatanggap galing sa'yo. Pero pag natanggalan ka ng pensyon, sabay-sabay kay nga. Diba? Yan ang tandaan ninyo. Ipagpapalit ninyo yung pinaghirapan niyo sa loob ng ilang taong pagsiservisyo sa gobyerno dahil lang sa isang presidente na hindi naman kayo kayang ipagtanggol niyan. Tandaan nyo yan. Yung ikukudita-kudita ninyo, yung buo-buo ninyong grupo para kalabanin si Marcos, itanim nyo ng kamuting kahoy yan. After 2 to 3 months, may mahaharbis kayo. Kaysa sasali kayo dyan sa gulo. Diyos ko, pag nahuli kayo, makukulong kayo, matanggalan kayo ng pensyon, wala kayong makakain. Sabay-sabay kayong maubos ang bigasan ninyo. Diba, Sir Dan Lucas? Diyos ko po naman. Gusto ninyo agad-agad si Sara maging presidente. Akala niyo pag naging presidente si Sara, yung poke mong lawlaw, magiging virgin yan? Diyos ko. Hindi. Akala ninyo pag naging presidente si Sara, yayaman ka, putang ina, pangit ka pa rin, pango ka pa rin, mahirap ka pa rin. Ura-urada pa upuin nyo si Sara ngayon. Do you think yung mga pagmumukha at pango nating ilong tatangos to? Hindi. Di ba? Yan ang katotohanan. Huwag tanga. Yan ang tandaan ninyo, mga DDS. Lalong-lalo na sa mga EFP na retired na nagbabalak at nagpaplanong magkudita. Tigilan nyo yan. Sa 100 retired military, sasanib sa grupo ni Sara at magkukudita kayo at hindi nyo kayang patumbahin ang administrasyong Marcos, pag naaresto kayo, yung 100 military retired, mawala ng pensyon, magutom ang pamilya, kaya kayong tustusan ni Sara? Putang ina, hindi. Gamitin nyo yung pinag-aralan ninyo sa military academy. Tigilan nyo yung mga ganyan-ganyan. Diba? Walang kwenta yan. Ito lang paalala ko sa inyo. Alam ko naman na mga nakapag-aral kayo. Yung 160,000 a month na pensyon ninyo, na instead ipambili mo yan ng tabako, kape, diaper, ano pa? Ang bibilin mo? Paggamot sa rayuma, gamot sa luslos,
gamot sa prostate cancer, diba? Kadalasan mo yung mga ganyan eh, ma'am, lumalaki na yung mga bayag. Ipagamot ninyo sa high blood, diabetes, diba? Yung 160,000 na yun, malaking bagay yan sa pamumuhay ninyo. Pag natanggalan yan, yung 160,000 na yan pang maintenance ninyo sa sarili ninyo, nung panahong ikay sundalo, nagagapang-gapang ka dyan, natamaan ka ng bala, nabangkong yung braso mo, tapos natamaan ka dito, nabungol ka na, diba? Magagamit mo yan. Pero pag yan natanggal, putang ina, wag ka umasang tulungan ka ni Sarah. Diba? Yun ang totoo. Ito, isa pa ito, mga kababayan. Ano na naman ito? Ito gusto ko lang kayong i-clarify sa inyo, Lahat po talaga ng dumidikit kay Sarah, minamalas. Bakit? Tignan ninyo ito, mga kababayan. Totoo yan hindi ako nag-iimbento ng kwento. Tignan ninyo. Si Chabit. Si Chabit Singson. Kilala niyo si Chabit, yung di ko alam kung pinsan ni Randy Santiago yan. Kirat ang isang mata. Kaya nakasalamin.